Ang sanlibutan ito ay talagang kakikitaan natin ng napakaraming problema at ng iba't ibang mga conflict na nagaganap sa palibot ng daigdig. Mga conflict na walang anumang pakialam sa kalagayan ng mga nagiging biktima o ng mga tao na tinatawag nilang collateral damage. Si Apostol Pablo ay kinasihan na isulat kay Timoteo. Sabi niya na sa mga huling araw, ang mga tao ay walang likas na pagmamahal. At tama naman kasi ang ating Panginoong Hesus, nung narito din siya sa lupa, kanyang sinabi na dahilan sa paglaganap ng lawlessness o yung katampalasanan, ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig. Ngayon, habang tinitingnan natin ang pagdurusa ng mga tao ngayon, sasabihin ba natin na yamang ang tao ay nilalang sa wangis ng Diyos at ang mga tao ay walang pakialam sa pagdurusa ng kanilang kapwa? Nangangahulugan ba ito na ang Diyos ay talagang walang pakialam sa atin? Bueno, tandaan natin na tayo hindi nasakdal. At ganito ang nilinaw sa atin ng aklat ni Isaias, Kabanata 55, tignan natin yung talata 8 at 9. Isaias 55, talata 8 at 9. Sabi rito, dahil ang mga kaisipan ko, kaisipan ni Jehovah, ay hindi ninyo mga kaisipan, at ang pamamaraan ninyo ay hindi ko pamamaraan, ang sabi ni Jehovah. Bakit? Ito yung dahilan. Dahil kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang pamamaraan ko ay mas mataas kaysa sa pamamaraan ninyo. At ang mga kaisipan ko kaysa sa mga kaisipan ninyo. Kaya yun ang dahilan kung bakit madalas ang tao hindi nila nauunawaan ang dahilan ng Diyos o ang kilos ng Diyos. May mga iba nagsasabi, bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa tayo dito? Yung iba nagsasabi sila na pinababayaan tayo ng Diyos. Pero ganun nga ba? Wala nga ba talagang malasakit ang Diyos sa atin? Tignan natin ang mga nilalang ng Diyos. Halimbawa, sa unang Juan 4:8, sinabi doon na ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang personification ng pag-ibig. Makikita ba ito sa mga dinisenyo niya, sa kanyang mga nilalang? Tignan natin, Ang awit 145 sa talata 9, merong binabanggit na katangian ni Jehovah. At nais nating tingnan mamaya ang pag-iral nito sa kanyang mga nilalang. Tignan natin, Awit 145, talata 9. Sabi rito, si Jehovah ay mabuti sa lahat, at ang habag niya ay makikita sa lahat ng ginagawa niya. Pansinin natin yung expression na yun, Si Jehovah daw ay mabuti. Madalas natin ginagamit yung salitang mabuti, pero ang tanong, talaga nga bang naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang mabuti? Ano ba yung kaibahan ng pagiging mabuti sa pagiging mabait? Ganito ang sabi ng insight on the scriptures tungkol sa katangian ng kabutihan. Sabi dito, isa itong positibong katangian at naipapamalas ito sa pamagitan ng mabubuti at kapaki-pakinabang na mga gawa para kanino? Sabi sa insight, para sa iba. Kaya ang kabutihan, hindi ito isang passive quality. Ito ay active. Para masabi natin na ang isang persona ay mabuti, kinakailangan meron siyang aksyon na ginawa para sa kapakanan ng iba. Sa Latino, yung salitang mabuti is bene. At yung salitang bene, dyan ang galing yung salitang benefactor, beneficial, benefit, benevolent.
Ibig sabihin, tumutukoy ito sa either isang tao na aktibong tumanggap ng pagkilos ng iba para sa kanyang kapakinabangan o pakinabang, o isa na may katangian na aktibong tumutulong sa iba o gumagawa para sa iba. Ngayon, tignan natin kung paano dinisenyo ni Jehovah yung kanyang mga nilalang. No? Tignan natin yung yung daigdig na lang ng mga nilalang natin, mga nilalang ng Diyos, na kuminsan, yung paraan kung paano nasosuportahan ang buhay nila ay kakaiba sa nalalaman natin. Tayo madalas para suportahan ang buhay natin, kailangan natin kumain, kailangan natin uminom. Di ba? Pero merong mga nilalang na nakaasa sa iba pang nilalang ni Jehovah. No? Sa unang slide natin, sa unang picture na makikita ninyo sa screen, makikita po natin dito ang isang klase ng nilalang na kung tawagin ni Sakyulina. No? Baka isipin ninyo, Sakyulina, yun ay klase ng alimasag. Hindi. Ang tinutukoy natin yung naroon sa ilalim. No? Yung naroon sa ilalim, ito yung Sakyulina. Ito ay isang klase ng taliptip. Alam niyo ba yung taliptip? Barnacle. Pero hindi kagaya ng mga barnacle na dumidikit lamang sa barko o sa bangka. Itong Sakyulina, naghahanap ito ng alimasag para doon siya dumikit. No? Kasi umaasa siya sa pagkain, sustansya, mula doon sa alimasag. Pero paano yun? Pag dumikit ba siya doon, ninanakaw ba niya yung sustansya mula roon sa alimasag? Hindi. Ang Sakyulina ay isang eksperto pagdating sa tinatawag na biochemistry. Pag na-infect niya ang isang alimasag, nag-i-inject siya ng chemical, at yung alimasag, kung babae yung alimasag, iisipin ng alimasag, ay may anak pala ako. Kaya ang gagawin ng alimasag, aalagaan niya yung Sakyulina na para bang anak niya. No? Alagaan niya to, bigyan niya ng pagkain. Pero paano kung yung nadikitan ng Sakyulina ay isang lalaking alimasag? Pag sinaksak niya yung kanyang gamot doon sa alimasag, isang umaga magigising yung alimasag, sabi niya, ay, babae pala ako. Ay, may anak na pala ako. At dahilan sa husay ng pagkaka-brainwash dito sa dito sa alimasag, kuminsan pati yung female mating dance ginagawa niya, no? Baka isipin nyo, Brad, pambihira, antok pala ninyo tungkol sa transgender. Hindi. No? Pinapakita lang nito kung papaanong may mga nilalang na dinisenyo, no? Para mabuhay sa tulong ng ibang nilalang. Pagka kumalas na ang Sakyulina sa alimasag na ito, mas madalas na gumagaling. No? Pero may mga sitwasyon na yung mga lalaking alimasag, babae na sila for life. Yon. So, yung Sakyulina, isang klase ng parasite. Ngayon, tignan naman natin yung kabilang side naman. Paano makikita yung kabutihan ni Jehovah sa mga ilang nilalang niya? Sabihin na natin yung biktima ng parasite. Tignan natin yung kasunod na slide. Dito naman, makikita ninyo ang isang klase ng sea slug. No? Pero yung slug kasi para itong snail o bokyo na walang shell, no? Ngayon, yung sea slug, paborito itong puntahan ng mga parasite. Kapag nagkaroon ng infection, nagkakaroon ng infestation, ano nangyayari? Yung kanyang katawan unti-unti kinakain. So anong solusyon ng sislag na ito, yung Elysia marginata? Well, simple ang solusyon niya. Ang ginagawa niya, pinupugutan niya yung sarili niyang ulo at iniiwan niya yung kanyang katawan. Biruin niyo, para makaligtas, pupugutan niya yung sarili niya at pagkatapos siya ay hihiwalay. At yung katawan niya, hayaan na niyang ubusin ng mga parasite yung kanyang katawan. Paano siya mabubuhay? Bueno, may teknik ang Elysia marginata. Dinisenyo siya ni Jehovah
na kapag kumakain, kasi madalas ang kinakain niya yung damo sa dagat, mga seaweeds. Dinisenyo siya ni Jehovah para huwag ubusin yung kanyang pagkain. Kapag kumain siya ng dahon, merong bahagi ng dahon na kung tawagin ni chloroplast, itinitira niya yon. Yun yung nagbibigay ng kulay berde doon sa dahon. No? Bakit? Bakit niya itinitira? Kasi kapag nagputol siya ng ulo niya, wala siyang paraan para mabuhay, di ba? Paano siya kakain? Wala na siyang baga, wala siyang atay, wala siyang bituka. Paano siya mabubuhay? So ang ginagawa niya, yung chloroplast, ginagamit niya para mag-photosynthesis. Ibig sabihin, pansamantala, halaman muna siya. No? Hanggang sa unti-unti, tubuan na naman siya ng bagong katawan. Nakakita na ba kayo ng ganun? Pupugutan niya yung ulo niya, tapos tutubuan siya ng bagong katawan. Pero dito makikita natin yung disenyo ni Jehovah sa mga nilalang na ito. Itong mga nilalang na pinag-usapan natin, salamat po sa ating slide, ang mga pinag-usapan natin ito, hindi ito mga matatalinong persona. Ang matatalinong persona, tayo yon. Pero anong ginawa ni Jehovah para sa atin nung ang tao ay nalaglag mula sa pabor ng Diyos? Na napasa ilalim siya sa hatol ng kamatayan dahilan sa ginawa ng unang magulang natin na si Adan at si Eva. Pansinin natin ang sinasabi dito sa unang Juan 4, 9 at 10. Unang Juan, Kabanata 4, talata 9 at 10. Sabi rito, sa ganito na hayag ang pag-ibig ng Diyos, may kaugnayan sa atin. Isinugo ng Diyos sa sangkatauhan ang kanyang kaisa-isang anak para magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Sa 10. Ang pag-ibig na ito ay ganito. So, in-explain, ano yung mechanics ng pag-ibig na yon. Isinugo ng Diyos ang anak niya bilang pampalubag loob na handog para sa mga kasalanan natin. At ginawa niya ito hindi dahil sa mahal natin siya, kundi dahil mahal niya tayo. Pansinin niyo yung expression na yon. Sinugo ni Jehovah yung kanyang anak. At ito, binuo niya yung layunin na ito noong unang nagkasala yung ating mga magulang. Genesis 3:15, sinaga ng Genesis 3:15, buo na yung layunin ni Jehovah para ang tao ay iligtas mula sa kalagayan natin na nasa ilalim tayo ng hatol ng kamatayan dahil sa minanang di kasakdalan o adanikong kasalanan. So, meron bang nagkumbinsi kay Jehovah na tulungan mo naman yung tao? Kawawa naman yung mga inapo ni Adan at ni Eva. Hindi. Siya ang kusang nagdesisyon nun. Kaya sabi, sinugo niya yung kanyang anak. Bilang pampalubag loob. Meaning, sinugo si Jesus para mag-provide ng isang legal satisfaction, sa isang issue. Dahilan sa ang tao ay nawala sa estado ng kasakdalan, kailangan maglaan ngayon ng isang halaga o isang value para bayaran yung naiwalang kasakdalan. At pansinin na ito ay kusang ginawa ni Jehovah. Tingnan natin yung talata 19, bababa tayo sa talata 19. Okay. Sabi rito sa sa 19, umiibig tayo dahil siya ang unang umibig sa atin. Isip-isipin natin mabuti yung expression na yon, Hindi sinabi dito na umiibig tayo dahil tinakot tayo ng Diyos. Hindi. Or umibig tayo dahil pinipuwersa tayo ng Diyos, pinipilit tayo, hindi rin. Nagaganyak tayo,
Dahil na-appreciate natin yung pag-ibig na pinakita ni Jehovah. Siya yung unang nagpakita nun sa atin. Kaya ngayon, ang haing pantubos, ito ay available sa buong sangkatauhan. Kung ito'y available sa buong sangkatauhan, automatic ba ligtas na ang lahat? Bueno, kinakailangang gumawa tayo ng individual na desisyon. Dito ngayon papasok yung paksa natin. Personal ka ba na mahalaga sa Diyos? Para masagot yan, tignan natin yung Santiago 4, talata 8. Santiago 4, talata 8. Ang sabi rito, lumapit kayo sa Diyos. Okay, yun yung opening statement. Tayo yung kikilos. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Saan tumutukoy yung mga kamay? Sa ating paggawi, sa ating conduct. No? And then sabi rito, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga di makapagpasya. Saan naman tumutukoy yung puso? Yung ating motibo. Naglilingkod ka ba sa Diyos dahil takot ka lang mapuksa? O naglilingkod ka ba sa Diyos dahil napakilos ka, dahil na-develop mo yung love, yung pagmamahal kay Jehovah? Tandaan, ang pagmamahal kay Jehovah, hindi ito dumadating ng biglaan. Hindi mo pwede sabihin na isang araw nagising ka, I love you Jehovah. Hindi ganon. Ito ay nalilinang, ito ay nadidevelop. Pero pansinin natin, dito sa tekstong ito, paanong ang isa ay lumalapit kay Jehovah? Bueno, una, inaakay siya ni Jehovah. No? Jehovah draws him close. Ang tanong, pinipilit ba tayo? Merong isang lumang ilustrasyon na ginagamit sa mga pahayag noon. Nais kong gamitin ngayon at lagyan natin ng konting extension. No? Dagdagan natin yung ilustrasyon na yon. No? So, nakikita ninyo ang saksakan. Imagine ninyo na may kuryente to. No? Hindi ko nilagyan ng linya. Baka mapahamak ako eh. Okay. So, si Jehovah ang source ng buhay. Para ikaw ay magkaroon ng buhay, kailangan kakabit ka, di ba? Kailangan didikit ka dun sa source ng buhay. Ang problema, ang tao hindi sakdal. No? So, hindi pa pwede, hindi papasok kasi wala na tayo doon sa pamantayan ni Jehovah eh. Hindi na tayo sakdal. So, kailangan ngayon ng isang tagapamagitan. Isang provision na si Jehovah rin ang naglaan. Ano yon? Ito ay ang haing pantubos sa pamagitan ni Kristo. Ito ay sukat kay Jehovah. No? Ngayon, dahilan sa ito ay tagapamagitan, posible na ngayon na makalapit tayo sa Diyos at makinabang sa buhay na nanggagaling sa Kanya. Pero ito yung tanong, kumo ba't nandyan yung haing pantubos? Automatic ba na tayo'y makikinabang? Automatic ba na may buhay tayo? Kumbaga dito sa ilustrasyon na ito, kumo ba't nakakabit na yung plug doon sa adapter na nakakabit naman doon sa linya ng Meralco, automatic ba may kuryente na? Ang sagot, hindi. Bakit? Bakit hindi automatic na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Kasi si Jehovah, sa laki ng pagmamalasakit niya at pagmamahalagan niya sa sarili mong pasya, binigyan ka ni Jehovah ng tinatawag na free will, kalayaang magpasya. So, ikaw, hindi si Jehovah, ikaw ang magsiswitch para yung buhay ay dumaloy patungo sa iyo. No? So, ikaw yung magdidesisyon. Ganyang kakamahal ni Jehovah, binibigyan ka ni Jehovah ng dignidad, no? Para pumili. Hindi niya ipipilit
yung sarili niya sa iyo. Kung naalala nyo kanina, yung sakyulina, ganyan ang ating magagawa, no? Yung pwede tayong lumapit kay Jehovah, kumbaga kung si Jehovah yung alimasag, didikit tayo sa Kanya, at sa pamagitan ng pagbabago ng ating isip, yung pagnanais natin na palugdan siya, mababago natin yung isip ni Jehovah, at isusustain niya tayo, bubuhayin niya tayo, susuportahan niya tayo. At katulad naman ng Elysia Marginata, para kalugdan tayo ni Jehovah, anong gagawin natin? Aalisin natin yung ulo natin sa mga makasanlibutan o makalaman na mga bagay. Yun ang dapat nating patuloy na gawin. Pahalagahan natin yung paglalaan ni Jehovah. Kasi si Jehovah, ano man yung dinadanas natin, kapag meron na tayong special relationship sa Kanya, no, tandaan natin, kapag nag-alay ka na ng buhay mo kay Jehovah, meron kang tinatawag na loving kindness. Nung ikaw ay nagba-Bible study, nung ikaw ay dumadalo sa mga pulong, meron kang kindness na tinatanggap kay Jehovah. Pero ngayon, loving kindness na. At si Jehovah, ano man ang maranasan mo, ini-experience niya yan para sa iyo. Pansinin natin yung sinasabi ng Isaiah 63, no? Isaiah 63 dito sa talata 9. 63:9. Bagaman ito primarily ay applied sa mga sinaunang Israelita, nais nating tingnan yung principle tungkol kay Jehovah, no? Sabi rito sa talata 9, sa lahat ng paghihirap nila ay nahihirapan siya. Sino yan? Si Jehovah. No? Paano nangyayari yun? No? Nandun siya sa langit. Naghihirap yung kanyang mga lingkod, inaapi ng mga kalabang bansa. Paano nahihirapan si Jehovah? Pansinin niyo yung sabi ng teksto sa kasunod. No? At inililigtas sila ng sarili niyang mensahero. Pansinin niyo yung footnote doon sa salitang mensahero. Ano yung footnote? Sabi diyan, anghel ng presensya niya. So, nililigtas sila ni Jehovah gamit yung kanyang anghel. Pero pansinin niyo, anong klaseng anghel to? Anghel ng presensya niya. Meaning si Jehovah present nandoon. Para din siyang nandoon. Yun ang dahilan kung bakit kapag may umapi sa kanyang bayan, ramdam na ramdam ni Jehovah. No? Kaya isip-isipin natin kung gaano tayo kahalaga kay Jehovah sa bagay na ito. Bakit? Kasi ano man ang gawin natin, kahit tayo ay napakaliit, kung ikukumpara sa mga nilalang ni Jehovah, ano man ang gawin natin, naapektuhan natin si Jehovah. Napapasaya natin si Jehovah. Napapagalak natin. Pero, pwede rin nating mapalungkot si Jehovah. Bakit siya nagpapaapekto? Kasi, mahal na mahal niya tayo, personally. Kung merong umapi sa atin, may mangyari sa atin, nakaranas tayo ng problema, may sakit na dumating sa atin, kung ano yung damdamin natin, hindi tayo nag-iisa, nararamdaman din ni Jehovah yun. Kaya kung tutuloy natin yung pagbasa, sabi rito, dahil sa pag-ibig at habag niya, ay tinubos niya sila, at binuhat niya sila, at dinala sa buong panahong lumipas. Napansin niyo yung salitang buong panahong lumipas. Kahit nagkakasala ang Israel, hindi sila iniiwan ni Jehovah. No? Still, si Jehovah nagpapadala ng mga propeta para paalalahanan sila. Hindi sila inabandon. Samantalang matitigas na ang ulo nito. Ganon si Jehovah magmahal at ganon kakahalaga kay Jehovah. Tinitingnan niya kung ano yung laman ng ating puso. Halimbawa, si Solomon, si Haring David, nung bago siya mamatay, pinayuhan niya yung anak niyang si Solomon. Makikita natin yan dito sa
Sa unang Kronika 28:9. Basahin natin yon. Unang Kronika 28:9. Ganito ang sabi. At ikaw, anak kong Solomon, sabi ni David yan, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at maglingkod ka sa Kanya ng buong puso at may kagalakan. Dahil sinusuri ni Jehovah ang lahat ng puso at nalalaman niya ang takbo ng pag-iisip ng bawat isa. Kung hahanapin mo siya, hahayaan niyang makita mo siya. Hindi kanya pahihirapan kung hahanapin mo si Jehovah. Pero, sabi rito, kung iiwan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Bakit kaya pinayo ito ni David? Ano kayang tumatakbo sa isip ni David nung panahong yon? Matanda na ako, mamamatay na ako. Maraming man akong anak. Bakit itong si Solomon ang pinili ni Jehovah? Samantalang itong anak ko na to may asawang worldly. Di ba? Yung nanay ni Rehoboam na isang Amonita ay asawa na ni Solomon nung panahong yun. Oh. So, ano kayang tumatakbo sa isip ni David? Itong anak ko, delikado to kailan payuhan ko na maglingkod kay Jehovah ng buong puso. Baka ito'y tumalikod kay Jehovah. Pero, isang bagay ang tiyak ni David. May nakita si Jehovah kay Solomon. Kaya siya ang pinili ni Jehovah na maging hari. Tandaan natin, may ibang anak si David na inaagaw ang trono. Pero si Solomon ang pinili ni Jehovah. Ano man na naging resulta noon, ay di makikita na lang ni David sa pagkabuhay muli. Di ba? Makikita niya yung anak niya nakinig o hindi sa kanyang payo. Pero dito, malinaw sa atin yung warning. Sabi dito, pag naglingkod ka kay Jehovah ng buong puso, ano yung kasunod nun? May kagalakan. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay buong puso sa paglilingkod kay Jehovah, hindi ka napipilitan. Pag ikaw ay napipilitan, hindi ka masaya, di ba? Hindi ka magiging maligaya. Kaya ngayon, doon sa tanong na paano tayo lalapit kay Jehovah? Bueno, pinaalalahanan tayo na makinig mabuti kay Jehovah. Pakinggan natin. Magbasa tayo ng kanyang nasusulat na salita araw-araw. At hindi lang tayo magbabasa, magbulay-bulay. Sa anong layunin? Para makarespond tayo, makatugon tayo sa sinasabi ni Jehovah sa atin. Kapag tumutugon tayo kay Jehovah, makikita yon sa ating panalangin. Makikita yon sa mga expression natin kapag kausap natin ng ibang mga kapatid. Makikita yon sa mga komento natin sa pulong. Lahat ng yan ay magiging reflection ng ating pagiging malapit kay Jehovah. Nakukuha ba natin yung diwa ng kanyang tinuturo? Yung huling slide, nais kong pakita bago ako bumaba. Dito sa slide na to, makikita ninyo ang dalawang nilalang ni Jehovah na kanyang itinampok kay Job. Yung una, yung behemoth. No? Yung behemoth, ngayon, ang associated yan sa hippopotamus. Pero alam niyo ba kung anong bisyo ng hippopotamus? Mahilig yan matulog Kaya lang, saan siya natutulog? Sa ilalim ng tubig. Pwede nasabi niyo na ba, honey, tutulog lang ako saan? Sa ilalim ng swimming pool. Pero ang hippopotamus, habang nasa ilalim siya ng hindi siya humihinga. So anong nangyayari sa kanya? Yung dugo niya, tumataas ang carbon dioxide, bumababa ang oxygen. Pero dinisenyo siya ni Jehovah para kapag mababa na yung oxygen sa dugo, kusa siyang lumulutang, sumasagap ng sariwang hangin, at pagkatapos lumulubog uli. Hindi niya kailangang magising. Yung isang nilalang niya, itong Leviathan, associated yan sa buwaya, di ba? Ang buwaya ay merong
puso na 4 ang silid. No, 4 ang silid. Tanong, may alam ba kayong ibang nilalang si Jehovah na ang puso 4 din ang silid? Ang sagot, meron. Sino? Tao. So yung puso ng buhaya at yung puso ng tao, very similar ang disenyo. Sa mga reptiles, ang puso nila 3 silid, pero ang buhaya 4. Ang tanong, meron ba kayong alam na buhaya na confined sa Philippine Heart Center? Wala. Ang buhaya nakatira sa pinakamaruming lugar, no? Stagnant water, punong-puno ng mikrobyo, pero ang kanyang mga sugat hindi nai-infect. Merong dinisenyo si Jehovah sa dugo ng buhaya, ano pat hindi nai-infect yung kanyang sugat. Pangalawa, ang diet ng buhaya, karne. Pero ang buhaya, walang coronary heart disease. Yan ay hindi alam ni Job nung panahon niya. Pero sapat na na-appreciate ni Job. Ang tanong, bakit ito ang pinili ni Jehovah na klase ng mga nilalang niya? Bakit hindi niya pinili yung dinosaur? Na, Job, nakita mo ba yung mga tuyong buto ron sa labas ng us? Yun, dinosaur yun. Yun ay isang napakalaking nilalang. Ano kayo inisip ni Job? Yan pala ang future ko. Buto. Pero pinili ni Jehovah ang ganito mga nilalang kasi ang kausap ni Jehovah hindi lang si Job. Kausap din niya ang modernong panahong mambabasa ng Biblia. Sinasabi niya, ako nagdisenyo nito, binigyan ko ng buhay ang mga ito, kayo, gusto ko rin kayong mabuhay. Kaya kung may problema kayo, isa lang ang ibig sabihin, may ibang issue na kailangang malutas. Na-pick up ni Job yun, sana na-pick up din natin. Lahat ng yan, tinatrabaho ni Jehovah. Bakit? Kasi mahalaga ang bawat isa sa atin sa kanyang paningin.